Magandang gabi, mga kapatid. Um, Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabi po ito. Salamat sa pagmamahal po ninyo. Salamat, O God, sa mga kapatid na narito, O Lord. At dalangin po namin, Ama, na kayo po ang sumama sa amin, sa aming pong pag-aaral ng mga mga salita. We bless, Lord, the hearer, the preacher tonight, O God. May your word, O God, ay mag-rest sa aming pong mga puso at isipan. May the purposes of your word, O God, gawin ang mais na sa gabi po dito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral sa libro po ng Matthew. At nasa book na po, ay nasa chapter po tayo ng chapter 18. Na kung saan, mga kapatid, sa gabi nito, papag-aralan natin ang humility or humbleness or pagpapakumbaba. Sabi ni Google, ang humility is the feeling or attitude that you have no special importance that makes you better than others or lack of pride. Yung mga disciple, mga kapatid, sa chapter po na ito, they are arguing patungkol sa kanilang rankings in the kingdom of God. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Probably we might think, oh, it's Peter. Kasi siya yung laging spokesperson. Siya yung laging kay Jesus, di ba? Voice out niya ang kanyang laging nasa isipan. Or probably it's Judas. Yung taga-hawak, kayamanan. Ano na yung Tagalog nun? Yung treasurer? Ingat yaman. Taga-ingat yaman. Pero in the end of the story, di ba, ay hindi naman si Judas. Di ba? Kasi natanggal siya dahil sa kanyang pagkakanulo kay Kristo. Or Simon and Jude, that who was related by blood sa ating Panginoon. Sino ba sa mga ito? Di ba? Or John the Beloved, yung iniibig. Si John na iniibig. Or si Andrew na unang tinawag. Probably, ito yung mga kaisipan kasi nag-argue sila sa daanan. Habang nasa daanan sila ay kung sino ba ang pinakamataas, sino ba ang the greatest in the kingdom of heaven. At ito po yung napakinggan, di ba? Narinig ng ating Panginoong Jesucristo. That's why sabi dito, ng mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Because they are arguing on the way. Kung sino nag-argue po sila according to the other scripture. At tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. So, Jesus heard yung argument na ito between the disciples, mga kapatid. At kumuha siya ng isang bata. Isang bata na pinatayo niya doon sa kanilang sa kalagitnaan po nila. At sinabi niya, kung titignan natin, di ba, yung character, bakit kaya ganun ang pagkuha ng Lord, di ba? Bakit bata? Ano yung gustong ituro ng Lord? Mga kapatid, there is a character of this little child, mga kapatid, na po pwede nating i-implement sa buhay ng isang mananampalataya. Ano ba yung mga characteristic ng isang bata? Dependent, di ba, sila sa kanilang mga magulang. Sa atin na may mga anak, kami na may mga anak, mga kapatid, we know that. Kasi yung bata, hindi mo yun masasabi na,
kaya ko nang mag-isa, mamuhay. Nakadepend sila sa kanila pong mga magulang. Kung aawayin mo yan, sasabihin niya, susumbong kita sa tatay ko, susumbong kita sa nanay ko. Nakadepende sila. Or, nay, anong ulam? Diba? Yung kanilang mga intake, dinedepend nila sa kanila pong mga magulang. And they are so weak. Hindi sila malakas sa mga maraming pagkakataon na gaya ng isang adult. Diba? At they need care, those little children. At yung resilient nila, mga kapatid, madali lang silang paamuhin, di ba? Yung mga bata. Madali lang din silang magpatawad. Madali lang din mo silang, sa amin kasi, si Seth, example ko si Seth, nung bata siya, sa amin, ewan ko sa inyong mga magulang, ang discipline, nag-face the wall ka ba, Tyrin? Dati? Ay, kinukulong niya yung kanyang anak. Kami, face the wall, at saka may discipline stick sa bahay. At yun yung mga ginagawa namin sa aming mga anak. At nakadepend po sila sa amin. Madali mo kapag umiyak yun, tama na. Diba? Tama na, bigyan mo lang yun ng candy. O kung yung paborito niyang laruan, o kung yung paborito niyang pagkain, ilutuan mo siya, okay na siya. Diba? Innocent ang mga bata, mga kapatid, sa maraming mga bagay. At naisip parating, di ba ng Lord, as a little child, ano ba yung mga dapat nating tandaan bilang mga mananampalataya to have this humility? Kagaya ng pinag-aralan po natin last Saturday night, last week, di ba? We really strive to have this faith like a mustard seed. So, gawin natin, alalahanin natin, we will gonna strive to have that faith as a mustard seed. Diba? May mga points po si Pastora na binigay po sa atin last Sunday. At ngayong gabi, mga kapatid, we will try and we will gonna pray, mga kapatid, to have this humble heart para maging natin yung mustard seed na yun ng pananampalataya. Kasi if you don't have this kind of humility that Jesus Christ is teaching to these disciples, you cannot be, or you cannot have this like mustard seed na pananampalataya. Na dapat nating things to remember, mga kapatid, to have this humbleness, una, you must be converted. Diba? Magbago ka. Sabi dito, sabi ni Jesus, tandaan ninyo. Diba? Tandaan ninyo. Remember, sabi ng Lord, na kapag hindi kayo nagbago. So, ibig sabihin, higit sa lahat, mga kapatid, to gain this humbleness, to have this humility, mga kapatid, is to be converted. Magbago. Paano ba magbabagong isang mananampalataya, mga kapatid? We must be reformed. According to Paul, we must be reformed. We must be converted. Yung pride, yung ating mga ambition, yung ating pong yung mga impurity ng ating pong mga utak, ng ating pong mga heart, yung mga negative thinking towards other people, towards sa ating pong mga kapwa mananampalataya. We must lay it down to God tonight, mga kapatid, and ask forgiveness for that. Kasi katulad ng bata, mga kapatid, kailangan nating ma-reform po. Kailangan nating mabago. Ano ba yung mga dapat baguhin mo? Ano ba yung mga dapat baguhin ko sa gabing ito? To have this humbleness and to have this kind of faith Jesus taught like a mustard seed. Mga kapatid, we need to be reformed. Kailangan nating magbago. At sana, mga kapatid, mayroong pagbabago sa buhay po. Sa buhay po natin. Let us come into repentance, mga kapatid. First thing foremost, i-acknowledge natin yung ating pride. I-acknowledge natin na may mga pride tayo.
na mga pinagdadaanan sa ating mga mananampalataya. And repent. Lagi-lagi natin ipaalala as we are learning, di ba? Sa Old Testament, lahat ng lumalapit sa Panginoon, hindi niya yan itinatakwil. Lahat ng pusong lumalapit sa Panginoon, mga kapatid, God never resists them. Or lumayas kayo, kahit na yung mga dayuhan, di ba? Na mga makasalanan, yung mga dayuhan na wala silang Diyos. Kapag lumapit sila sa Diyos na ito, na nagngangalang Yahweh, according to our studies sa Old Testament, mga kapatid, gusto niya, di ba? Ginugusto niya yung mga taong lumalapit po sa Kanya. Hindi po niya yun itinatakwil. Ano pa kaya, di ba, sa Kanya pong mga anak? Ano pa kaya sa mga tao talaga na iniibig niya? Ano pa kaya talaga sa mga tao, tayo na mga mananampalataya? Naniniwala ako, mga kapatid, na hindi tayo itatakwil ng Lord kung tayo po ay lalapit sa Kanya. We must be reformed. Tayo po ay magbago. Ano ba yung mga dapat nating baguhin, mga kapatid? At alam ninyo, at alam ko sa aking sarili, ang mga dapat kong baguhin. Alam ko at alam ninyo sa ating mga sarili kung ano yung mga ililay down natin sa Panginoon to be reformed and to be humble sa harapan po ng Panginoon sa gabi po ito. Like a child, mga kapatid, we must be talagang maging katulad ka, di ba, ng isang bata. Be like a child. Sabi ng Lord, naging katulad ng mga bata. Hindi kayo nagbago, kung hindi ka sa tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, aswitakay din, at naging katulad ng mga bata. So, ibig sabihin, mga kapatid, we must become as the children. Yung character po ng isang bata. Na hindi katulad nung, take note of this, na hindi yung sinasabi po ni Paul, di ba, na sa 1 Corinthians, kung may flash natin, 1 Corinthians chapter 14 verse 20, na mga foolish, di ba? Hindi ganon. Kung hindi, sabi kasi noon, dito, sa English, brethren, do not be children in your thinking. Yet, in evil, be infants, but in your thinking, be mature. Ayan, sapagkat ang 14. Chapter 14. Chapter 14. Mga kapatid, sabi dito sa Tagalog, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan. Ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. Hindi yung isip bata. Hindi yung isip bata, kung hindi maging katulad kayo ng mga batang walang muwang. Saan? Sa kahalayan. Mas maganda. Mga kapatid, huwag kayong... Okay. Okay lang. Okay lang po yan. Mga bata, huwag kayong... ito na lang. Mga bata, huwag kayong maging isip bata kasi ito ay, Batanggen naman dahil. Oo. Mga kapatid, huwag kayong mga pakabata sa pag-iisip. Gayunmay sa kahalayan ay mga pakasanggol kayo. Datupwat sa pag-iisip kayo'y mga pagkatao. Mga sinay ang marunong magbasa niyan. Hindi lahat namumulol ako. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi yung isip bata, not be a foolish like a child, but be innocent like a child, mga kapatid, sa mga kahalayan, sa mga kasamaan. Una, mga kapatid, being like a child, mga kapatid, you must desire. Diba yung baby, yung infant, laging nagdi-desire yan ng gatas kasi yan ang kanyang pagkain. Bakit may pinanganak na ba dito na kanin agad ang pinapakain sa kanyang anak? Sabi ni Peter, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2:2-3, gaya ng isang sanggol, kayo'y manapik sa dalisay. English na lang ate, yung i-flash mo sana. Gaya ng sanggol, kayo'y manapik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat
naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Like a child, mga kapatid, like an infant, we must desire and crave spiritual na gatas. Ibig sabihin, mga kapatid, we must crave the Word of God. Daily life ng ating pong mga buhay. Lagi-lagi natin ipinapaalala sa ating mga kapatid, sa ating lahat, na i-desire natin mag-attend ng Bible study. I-desire natin na sumama sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Minsan nahihirapan tayo kasi sa ating mga trabaho. Pero there's a way. If you wanted, di ba, if you are craving the Word of God, daily lives, di ba, sa ating po mga daily life, mga kapatid, meron kang magagawa. Kasi kung gusto mo, meron kang paraan. But if you are not craving sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, you will not do anything. Diba? Kung ang bumubusog sa'yo, diba, ay hindi ang salita ng Lord o yung mga bagay, diba, na makamundo, ang bumubusog sa iyo, you will not crave. You will never crave the Word of God. But if you are craving the Word of God, ang nakakagutom sa iyo ay salita ng Panginoon, you will desire for that, mga kapatid. You will be excited, di ba? Sa araw-araw po ng ating pong Bible study. Na, alas 9 na. We will study na. Ewan ko po sa inyo if you have an alarm every 9. Pero sa akin laging may alarm yan. Kasi, di ba, minsan nakakalitong araw. Kaya, minsan, lalo na kapag nag-day off ka, ng Sunday to Monday, di ba? Tuloy-tuloy Saturday, Sunday, Monday, pag may sick leave ka, di ba? Minsan malilito ka. Kaya sa akin, para hindi ako malito, every 9 alarm. Nakalagay doon Bible study, yes. So may papaalala, di ba? Sa atin may paraan ang lahat ng bagay kung gusto natin. Kung nag-crave tayo ng salita ng Lord, mga kapatid, magagawa natin umaten at makinig ng salita po ng Lord. This is like a child, di ba? They are craving. Yung infant, pag gutom yan, di ba? Iiyak yan eh. Kapag nagugutom siya ng gatas, di ba? Yung infant, iiyak yan. Yung kanyang communication to the mother. Di ba? To the mother, yun ang communication na nagugutom na ako. Iyak yung kanyang At na sa atin, mga kapatid, every time we crave sana, di ba? Na every time na mag-crave tayo ng salita ng Lord, tutuhanin natin. Di ba? Tutuhanin natin yung pag-stay. Di ba? Kasi if you are not craving to the Word of God, you will not grow. You cannot have this like faith na sinasabi na binahagi po sa atin ni Pastora na maliit na mustard. Sabi ko kay Pastora, nag-joke ako last time. Pastora, meron akong faith. Kagaya ng paminta. Pupunta ng paminta, kaya lang durog. Durog, mas maliit. Mas maliit pa sa mustard seed. If we are striving to have that faith, mga kapatid, be like a child. Diba? Crave sa salita po ng Lord. Napakaganda yung illustration po ng Lord. Diba? Sa paggamit niya ng isang bata. Sa paggamit niya ng isang bata, like a children or like a child, worry not for everything, mga kapatid. Ang bata, di ba, kahit na, mabilis lang matakot yan. Pero kapag nandun na yung mga magulang nila, they are at peace and at ease. Dahil meron, nakadepende sila sa kanilang mga magulang. Ano mo yan, ipunta mo yan sa dilim, matatakot yung bata na yan. Pero kapag nandoon, yung kanyang mga magulang, nakakapit siya sa kanyang mga magulang, mga kapatid, hindi yan matatakot. Kasi alam niya, merong magtatanggol sa kanya. Alam niya na hindi siya iiwan ng kanyang mga magulang. Ganon siya nakadepende, mga kapatid. Kaya nga, like a child, sa maraming bagay ng ating pong buhay, worry not, mga kapatid. Basahin natin yung sinabi po ni Jesus sa Matthew 6, di ba? Na sinabi niya 25 to 34. Tignan nga natin yung
Basahin natin. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Hanggang 34 natin na. Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the fields and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? This is a reminder, Panginoon, ay mga kapatid, sa atin, ng ating Panginoon. Worry not like a child. When we are dependent sa atin pong Panginoon, ano yung sinabi ng ating pong napag-aralan? Di ba, mga kapatid? Ano yung last na pinag-aralan natin? Yung ano ni Pastora yun yung kanyang, isa sa mga ano niya, na mag-depend ka doon sa will and purposes, di ba, ng Lord. Mag-depend ka sa Panginoon. Kagaya ng isang bata na nagde-depende sa kanyang magulang. Mga kapatid, kaya worry not. There is worry. Sabi nga ng Lord, why do you worry? Diba? Why worry? Huwag tayong ipaalala natin sa mga kapanahunan na tayo po ay sinasalakay, diba, ng anxiety and worry sa ating pong mga buhay. We have this Father. Diba? We have this Father, mga kapatid, na po pwede nating mag-depend po tayo sa Kanya. And like a child, like a little child, mga kapatid, be submissive. Higit sa lahat, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Sabi ng Lord, be submissive to the authority, be submissive to the leaders. Higit sa lahat, mga kapatid, magpa-submit tayo. Diba? Submit yourselves to God. Resist the devil and he will free from you. Mga kapatid, yung pagiging submissive natin sa Panginoon, mga kapatid, it will resist the devil sa ating pong mga buhay. May mga temptation, diba, sa buhay po natin. May mga balakid dyan sa ating pong harapan in order not to obey God. Pero yung pagsasubmit natin yung ating sarili sa Panginoon, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Magre-resist, di ba? Mag-flee yung evil sa atin pong mga buhay. Like children, mga kapatid, eto na, we must be humble. We must be humble, mga kapatid. Sabi ni Paul sa Romans, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magyayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Sometimes kasi, di ba, mga kapatid, we don't follow or we don't want to depend in the will of God and purposes in God sa ating pong mga buhay because we think tayo ay mga marurunong. Di ba? Na napakarunong natin sa lahat ng bagay. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus, be like a child. Be humble, mga kapatid. Magkaroon tayo ng puso na mapagpakumbaba saan mga aspeto ng ating pong buhay. Naging mayabang tayo sa buong linggo na ito, mga kapatid. May mga kayabangan tayo, may mga pagmamarunong tayong ginawa, mga kapatid. Jesus is open. Diba? Na lumapit ka sa Kanya, tulad ng sabi ko kanina, mga kapatid, hindi Kanya itatakwil. Hindi Kanya sasabihan, lumayo ka. Kung ang puso natin, mga kapatid, ay lalapit ng may pagpapakumbaba. Alam niyo ang danger
mga kapatid, tulad ng sinabi po ni Jesus, the danger of this, na hindi natin aaralin yung bagay na ito, it's very dangerous, mga kapatid. Very, very dangerous pala. Ang hindi mapagpakumbaba. Napaka-dangerous pala ang hindi maging tulad ng isang bata, as Jesus said. Yung karakter ng isang bata. Kasi ang sabi ng Lord, mga kapatid, you can never enter in the kingdom of heaven. That's the danger of it, mga kapatid. Napaka-danger. Napaka-dangerous. Napaka-dangerous, mga kapatid, ng hindi natin paggawa or hindi natin pagtingin, di ba, sa karakter ng isang bata. Kung higit sa lahat, you must be reformed. Ano yung mga re-reformed natin sa atin pong mga buhay? Dumipende ka, maging submissive ka sa Panginoon, maging humble ka towards the Lord. At nais kong ibahagi, mga kapatid, ang salita po ng Lord sa Hebrews chapter 3 and 4. And I'm so blessed while reading this book and while reading this chapter 3 and 4. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na namnamin natin yung salita po ng Lord from chapter 3, verses 7. Sige, dalawa na lang. 3 and 4. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos, at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya. Tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo, ang kanyang sambahayan, kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinakahiya. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo sa araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas, ang ating pananalig sa ating ipinapakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos? Kahit na narinig nila ang kanyang tinig, hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin?
hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula ng likhain ng sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupain iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyong tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating sarili. This is the message of God, mga kapatid. Being a humble Christian. We have a lot of pride. There's a lot of circumstances in our lives, mga kapatid, and sometimes we don't understand. It's like a little child. We feel anxiety. We feel fear. But depending of this God that we have, mga kapatid, sinabi niya sa kanya pong sa kanyang bayang Israel, sa libro po ng 2 Chronicles, and this is what we're gonna 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Heavenly Father, we thank you so much for your word, O God. Thank you, Lord, for teaching us to be humble, O God. Truly, Lord, ginawa, maging gaya kami ng mga bata, Panginoon, in character, O God. Lord, you know that we are weak in many circumstances, but God, like a child, we are depending, Panginoon, your word. We are depending the things that you can do. Because we know, God, you can do anything, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Panginoon, marami po kaming mga nakikitang mga bagay to hinder, Panginoon, ang amin pong paglago. But you promise us to your word, God, that we will gonna grow, Panginoon, kung kami po ay may pusong dalisay, puso
na may pagpapakumbaba, Panginoon, sa inyo pong harapan. That's why, O God, we lay it all down to you, all the prides, Panginoon, all the purity of our mind and hearts, Panginoon. We are laying it down tonight, Father. May you forgive us, Panginoon. May you teach us, Lord, to be humble every day ng amin pong mga buhay, O God. At sa buhay na ito, Panginoon, Ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, na sa iyo lamang dumipende at hindi sa aming mga sarili, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi magmarunong sa lahat ng bagay, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, may we ask, Panginoon, the wisdom that come from you. Lord, teach us to be humble, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming pong mga buhay. We lay it down to you in Jesus' name we pray. Amen.